Mapagpalang gabi po mga kapatid sa Panginoon. Ngayon po ay January 9, 2026, araw po ng Biyernes. At patuloy po tayong pinagpapala, patuloy po tayong sinasamahan, patuloy po tayong ginagabayan, at patuloy po tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na maranasan yung Kanya pong kabutihan sa ating pong mga buhay. At ngayong gabi po, tayong muli ay naandito sa ating pong online Bible study para muli pong mag-aral, makapakinig, makapagbahagi ng salita ng Diyos sa kabutihan po ng bawat isa sa atin. Pero bago po yun, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin na tayo po ay panandaliang pumikit at tayo po ay manalangin upang humingi ng patnubay at paggabay mula sa banal na Espiritu. Tayong lahat po ay panandaliang yumuko. Ama namin makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyong trono ng biyaya. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa gabing ito, O Diyos. Salamat po sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa lahat, Panginoon, ng mga kapatiran ng JSM Church, maging sa lahat po ng naaabot ng online Bible study na ito, O Diyos, patuloy po kami, Panginoong nagbibigay ng pagpupuri, pagpaparangal, pagpupugay sa iyong kabutihan sa bawat isa po sa amin. Sa amin po, Panginoong, gawain sa gabing ito, inaanyayahan po namin malugod ang iyong presensya sa oras na ito, Panginoon, at samahan mo po ang bawat isa po sa amin dahil ginagawa po namin ang gawain ito para mapapurihan ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita namin pong mapapagbahaginan. Salamat, Panginoon, na kagaya, Panginoon, ng aming makapag-usapan sa panibago, Panginoong yugto ng aming mga buhay, patuloy mo po kami samahan sa amin po, Panginoong kalagitnaan. Ikaw po ang mataas at mababa po ang bawat isa, sa iyo po ang pinakamataas sa papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Diyos, mga kapatid, dahil nakita naman po natin kung paano po tayo pinagpala, kung paano po tayo ginabayan ng Diyos ng mga nakaraang taon. Simula po ng atin siya makilala hanggang sa ngayon, wala pong nagbago sa ating Panginoon. Marami pong mga taon ang natapos, ngunit marami ding mga taon ang nagsimula. At kagaya po ng atin pong mapapag-usapan ngayong gabi, ito po yung ating tema, which is ipagpapatuloy po natin, yung tema po natin for the month of January. It is embarking on life's new journey. Napakahalaga sa buhay ng isang tao na hindi tayo dapat ma-stuck kung ano po yung nakaraan. May mga bagay na magandang alalahanin, may mga bagay na napakaganda nating iisipin, pero ang buhay po talaga natin ay patungo sa hinaharap. Wala pong buhay ng isang tao na papunta sa nakaraan. Lahat po ay papunta sa hinaharap. Pag sinabi po nating hinaharap, ito yung patutunguhan po natin, kahihinat na natin. Pag sinabi naman natin nakaraan, ito yung mga bagay na naranasan natin o yung mga bagay na experience po natin. At sa bawat pahina ng buhay po natin, laging kapag merong pagsisimula, merong pagtatapos. At sa tuwing merong pagtatapos, meron din pong pagsisimula. At ngayong gabi naman po, pag-usapan po natin yung pong patungkol po sa naging buhay po ni Joshua. Batid naman po natin, si Joshua po ang naging successor ni Moises. Si Moises po ay isang lingkod ng Diyos, isang propeta ng Panginoon na talagang kinalugdan ni Yahweh nung panahon na yan. At dumating sa time na yung journey ni Moises ay natapos na po sa sanlibutan. Bagaman sa kanya po ipinakita ng Diyos, yun pong promise po ng Diyos sa mga Israelita, si Moises po yung naging visionary, pero naganap po yung pangako ng Panginoon ay sa term na po ni Joshua. Pero sa kabila po ng lahat ng yun, wala naman pong nagbago dun sa pangako ng Diyos para sa mga Israelita. Meron lamang pong naging pagbabago, yung transition po ng journey ng mga Israelita dahil ipinasa po ni Moises yung torch kay Joshua dahil nga po si Moises po ay kinuha na ni Lord. Kumbaga yung journey niya natapos na, yung plano ng Diyos para dun sa journey ni Moises para sa mga Israelita ay natapos na at ito po ay ibinigay na niya at ipinasa na niya
kay Joshua. Ano po? At si Yahweh po mismo ang nagbigay po ng instruction kay Moises at maging kay Joshua. So basahin po natin sa atin pong text. Sa Joshua chapter 1 verse 1 up to 3 po, King James Version po ito. Sabi po sa verse 1, Now, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them. Even to the children of Israel, sa verse 3 po, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Ang sarap pong namnamin nung verse po na ito, dahil ipinakita po ng Diyos sa bawat isa po sa atin yung kahalagahan ng pakikinig sa instruction po ng Panginoon. At kung mapapansin po natin dito, malinaw pong kinausap ni Yahweh si Joshua. Sabi po ni Yahweh kay Joshua, ngayon napatay na ang aking lingkod na si Moises. Ano po? Si Lord lamang po ang nakakaalam po nung dahilan kung bakit ito nangyari. Pero isang sigurado, ito po ay para mag-glorify pa rin ang pangalan ng Diyos. Ano po? Sabi po doon, the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, sabi po dito, si Moises ay patay na. Ngayon, ikaw na yung kahalili, ikaw na Joshua, yung magiging kapalit ni Moises para i-guide yung mga Israelita, para pangunahan sila, para makarating sila dun sa lupang pangako. At ang sabi pa po doon, yung pangako ng Diyos kay Moises na maging yung mga kaapu-apuhan ng mga Israelita, mararanasan po nila yung pangakong lupain na ibinigay ng Diyos para sa mga Israelita, ay mararanasan din ni Joshua yung mga blessings na yun. Sabi po doon, yung lahat ng maaapakan ni Joshua, yung lahat ng dadaanan ng kanyang talampakan, kung papaanong nangako ang Diyos para kay Moises sa mga pagpapala at magiging teritoryo niya ito, ganun din po yung ipinangako ni Yahweh kay Joshua. At may mga bagay sa buhay po natin na maaaring dumadaan din po tayo sa mga changes. Meron tayong mga season ng buhay natin na may mga natapos. Pero may after ng pagkatapos na yun, nung pangyayari na yun, after na, pagkatapos pa, ano po? Ayan. Pagkatapos po ng mga pangyayaring yun, merong mga bagong pintuan na nagsisimula din naman. O may mga bagong pangyayari na nagsisimula na nagdudulot din naman sa atin ng pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Bilang introduction po, ito po yung tanong ko sa bawat isa po sa atin. What is the new season or change you have experienced in life? Mga kapatid, kung may kasama po kayo sa bahay, kung may kasama po kayo habang nanonood po ng live natin na ito, pwede nyo po ba silang tanungin, uy, ano yung kalabitin po ninyo? Maaari pong mga kapatid ninyo, magulang ninyo, o kung sino man po yung kasama po ninyo sa bahay, para magkaroon po tayo ng interaction, ano po? Tanungin po ninyo, oy, ano yung bagay o yung pagbabago na nararanasan mo or naranasan mo? Pwede nyo po silang tanungin. Ano po? Ayan. So what is the new season or change you have experienced in life? Pwedeng, for example, nagkaroon ng pagbabago this 2026 sa iyong trabaho. Nagkaroon ng promotion. Ayan. Sino po dito yung may mga work? Pwede po ninyong i-comment, I claim promotion. Ayan. Promotion sa trabaho. Maaari naman pong yung iba nagkaroon ng changes sa ministry. Simula dun sa sitting ministry, nagiging Bible study ministry na. Ayan. Baka po meron po ditong nasa ministeryo ng pagtugtog, tinawag naman ng Diyos para sa pagpapastor, para sa pagiging pastora. Meron naman po nagmi-ministeryo dito na nasa pulpit ministry or nasa Sunday ministry, Sunday school ministry, prinomote ng Diyos patungo sa pulpit ministry. Ano po? At marami mga bagay po siguro tayong nararanasan na yung pagbabago na yun, nahihirapan tayong mag-adjust sa una kasi hindi yun yung nakasanayan natin. Kagaya po ni Joshua, hindi yun yung nakagisna niya eh. Sanay po siya na nakabuntot lang siya kay Moises. Sanay lang siya na nasa likod. Pero after po nun, grabe po yung ginawa ng Panginoon na transition kay Joshua.
Dati siya ay tagasunod lamang sa mga ipinag-uutos ni Moises, ano po. Pero nagkaroon ng transition. Tinawag ng Diyos si Joshua. At kumbaga sa pangyayaring yun, parang kung iisipin po natin kung tayo po, for example, meron pong changes na halimbawa sa leadership, ikaw yung pahahawakin. Parang ang hirap i-handle na nasanay ka na nagre-rely ka lamang dun sa leader mo. Pero ipinakita po dito sa buhay po ni Joshua na kailangan po nating akapin yung changes. Kasi lahat po ng bagay dito sa sanlibutan ay pansamantala at lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay nagbabago. Kaya po, bagaman nagulat si Joshua sa pangyayaring yun, inakap po niya yung pangyayaring yun kasi alam niya na ang Diyos mismo ang malinaw na nangusap sa kanya at nagsabi sa kanya ng lahat ng bagay na kanyang gagawin. Ano po? At sabi po doon, si Moises po, the great leader had died. Doon sa pangyayari pong yun, si Moises, yung magiting na tagapanguna ng mga Israelita, siya ay namatay. And Joshua was chosen to lead Israel. At ang napili ni Yahweh para pangunahan bilang kahalili ni Moises ang Israel ay si Joshua. At ang sabi pa po doon sa ikatlong point, the people were about to enter the promised land. Malapit nang maabot o malapit nang marating ng mga Israelita yung promised land sa pamamagitan ni Moises. Pero after po no, nagkaroon po ng moment of transition, nagkaroon po ng pagbabago. Yung pagkakataon po na yun, nagdulot po siya kay Joshua ng takot. Nagkaroon din po ng transition sa leadership. Nagkaroon din po ng transition pagdating po sa faith. Kasi pagdating po sa promotion na ginagawa ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin, mag-i-increase din yung pagtitiwala natin sa Diyos. Ano po? Kasi mas lumalaki ang responsibility, mas lumalaki din po ang accountability. Ano po? At yung pangyayari pong yun, yung moment of transition na yun sa mga Israelita, maging sa leadership nila, hindi naman sila ganun na bagabag. Bagaman ang mga Israelita po talaga matitigas ang ulo. Ano po? Nung panahon na yun. At sa atin din, bilang mga mananampalataya, dumadating din yung time na matigas ang ulo po natin pagdating sa Panginoon. Pero ipinapakita po ng Panginoon dito na walang nagbago dun sa kanyang pangako sa mga Israelita. Nagpatuloy at nagpatuloy pa rin po yun. May ilang bagay lamang po ako nais ibahagi sa buhay ng bawat isa sa atin ngayong gabi. Una po, new journeys often begin after an ending. Sabi po dun sa part 1, sa verse 1 ng atin pong text, po. Pagkatapos po ng pagkamatay ni Moises, nagsalita at nangusap po ang Diyos kay Joshua. Hindi po naputol yung pangako ng Panginoon. Bagaman merong pagtatapos, natapos yung era, may natapos na era, pero hindi po naputol yung pangako ng Diyos dun sa generation ng mga Israelita. New journeys often begin after an ending. Moses' death marked the end of an era. But God's plan did not stop with Moses. Hindi po natapos yung pangako ng Panginoon para po sa buhay ng mga Israelita. Bagaman namatay si Moises nung panahon na yon, pero nagpatuloy pa rin yung provision, nagpatuloy pa rin yung pangako ng Diyos para sa mga Israelita sa pamamagitan ni Joshua. At ganoon din po sa ating mga buhay. Maaaring natapos yung 2025 sa atin. Maaaring may natapos na pangyayari sa buhay po natin. Pero wag nating iisipin na pag natapos yung bagay na yun, ayun na ang end up ng lahat ng bagay sa buhay natin. For example po, natapos yung taon ng 2025 sa buhay po natin. Maaring iniisip po natin na hindi pa rin natapos yung ating mga bayarin. Hindi pa rin po natapos yung ating mga isipin. Hindi pa rin po natapos yung ating mga problema. Kapatid, tatandaan po natin na sa buhay ng isang tao, hindi po natatapos ang problema. Bagaman bumibigat ng bumibigat o dumadami ng dumadami ang ating mga suliranin sa buhay, pero tatandaan po natin, kapag mas dumadami ang problema, mas pinapatibay ka po ng Panginoon. Amen po ba? Pwede po bang pa-comment naman ng amen dyan? Ayan, sa lahat po ng atin pong mga kasama sa ating online Bible study. At ano pa po ang sabi po doon? God's plan did not stop with Moses. Ganon din po sa buhay po natin, na para bang akala natin yung mga bagay na pinagdaanan natin, yun na.
Yun na yung definition natin ng buhay. Maaring meron mga kabataan, sa mga kabataan na nanonood, maaring dumaan tayo dun sa heartbreak. Ano po, meron tayong pinagdaanan na matinding breakup na para bang ang nasa isip po natin, ay, siya yung mundo ko. Ay tahan utoy ining. Walang ganun. Ano po, na Lord, siya yung mundo ko, sa kanya umikot ang buhay ko. Ay tigil-tigil, hindi talaga. Ano po, ipinapakita po ng Diyos doon na bagaman nakakaranas tayo ng ganung heartbreak, hindi hindi yun yung end up ng buhay natin. Hindi na yun yung kaduluhan ng magandang nangyari sa buhay natin. Dahil minsan merong pinuputol ang Diyos na pangyayari sa buhay natin para merong ibigay ang Diyos na mas magandang direksyon. Ano po? Minsan may ginagawa ang Diyos na ito yung tinatawag na divine intervention. Dahil alam ng Diyos at mahal ka ng Diyos, kapatid, meron siyang isang pangyayari sa buhay mo na, for example, ginusto mo lang yung isang bagay na yun. Nag-pray ka kuno kay Lord na, Lord, pahingi ng sign na mangyari ang ganito at nangyari, for example po, na minsan, akala natin, sign na siya galing sa Panginoon. Pero ang totoo, pinilit lang natin. Ngayon, nangyari yung isang bagay na yun, pero maggugulat tayo na puputuli ng Diyos yung bagay na yun o yung pangyayari na yun sa buhay natin. Kasi alam ng Diyos na hindi magiging maganda ang end up sa buhay mo. Kasi maaari yung bagay na yun o yung pangyayari na yun ay maging cause ng distraction, hindi lamang sa buhay mo, maging sa relasyon mo sa Kanya at sa pananampalataya mo sa Kanya. Kaya merong mga bagay na tinatapos ng Diyos sa buhay natin para ibigay ng Diyos yung mas magagandang opportunity para sa iyo, kapatid. Ayan. Pwede po ba natin i-comment, mas magandang opportunity ang ibibigay sa akin ng Diyos ngayong taon? Amen. Yun po yung una. New journeys often begin after an ending. Ikalawa po, God personally calls us forward. Personal tayong tinatawag ng Diyos o personal tayong kinakausap ng Diyos para mag-move on. Ano po? Tayong lahat po ay naglalakad pauna. Wala pong tao na naglalakad ng pahuli. Ano po? Maliban na lang po kung kayo ay mag-moonwalk. Paatras po talaga yun. Ano po? Pagpaabante po yung moonwalk, sunwalk po siya. Okay po, medyo corny po yung joke. Mga bukas po pag nagkape kayo bukas ng umaga, maaalala niyo po yung joke. Bigla na lang kayong tatawa. Okay po. God personally calls us forward. Sabi po dun sa Joshua chapter 1 verse 2, naging textual lang po tayo para masundan po natin yung ating pinag-aaralan. Ano po? Moses, my servant, is dead, sabi po ng Panginoong Yahweh kay Joshua. Now therefore arise, bumangon ka, get up, go over this Jordan, thou and all these people unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Sabi po doon, personal na kinausap at personal na tinawag ng Diyos si Joshua. God spoke directly to Joshua. Personal na kinausap ng Panginoong Yahweh si Joshua para masigurado na yung pangako ng Diyos para kay Moises at sa pamamagitan ni Moises para sa mga Israelita ay magpatuloy at matupad. Dahil ang pangako na promised land po ng Diyos para sa mga Israelita ay hindi na po narating ni Moises. Pero narating ng mga Israelita sa pamamagitan po ni Joshua. At ang kabutihan po ng Diyos, bagaman merong ira na natapos, pero yung pangako ng Diyos ay patuloy pa rin po niyang ipinagkakaloob para sa bawat isa po sa atin. Dahil ang Diyos po ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Maaaring yung pagpapala na nararanasan natin ngayon, mga kapatid, yung henerasyon natin, ay pagpapala ng Panginoon para sa ating mga ninuno. Na bagaman hindi nila naranasan, pero atin pong nararanasan sa atin pong mga buhay ngayon. Ano po? Merong mga maaaring ipinangako ang Diyos na blessing para sa ating mga lolo, sa ating mga lola, na hindi nila naranasan at hindi rin naranasan ng ating mga magulang. Pero ipinaparanas sa atin ng Diyos. At maaaring may mga pangako din ang Diyos
para sa atin na hindi natin mararanasan, ngunit mararanasan ng ating magiging mga inapo at mga susunod pang henerasyon. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kapag siya ay nangako, ito ay kanyang tinutupad. Ano po? Minsan iniisip lang natin na delay magbigay ang Diyos. Never po na ang Diyos ay nagkamali sa kanyang pagbibigay ng pagpapala para sa bawat isa sa atin. Dahil siya ang nakakaalam ng perfect timing kung kailan niya ipagkakaloob yung kanyang pangako para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen naman po dyan sa lahat po ng nandito pa sa ating live. Can you type amen po sa ating comment section? And then ikalawang point po doon para sa ating ikalawang subpoint po ito. God reassures His servant before giving instructions. Bago magpahakbang ang Diyos, base po dito sa istorya po ni Joshua, bago po niya pinalakad si Joshua, malinaw na ipinakita na ng Diyos kay Joshua kung saan yung patutunguhan ng mga Israelita sa pangunguna po ni Joshua. Ipinakita po ng Diyos na sa promised land pa rin sila didiretso at pinatunayan po ito ng Diyos sa buhay po ni Joshua. Noong pong tinawag ng Diyos si Joshua para iligtas o para samahan, gabayan, pangunahan yung mga Israelita, malinaw pa rin kung ipinakita ng Diyos kay Joshua yung mga instructions. At napakabuti po ng Panginoon sa buhay po ni Joshua. Bakit po? Sa ikatlo po, sabi po doon, God commands action, not fear. Sabi po ng Panginoon, humakbang ka, maghanda ka, ihanda mo ang iyong sarili, ihanda mo ang iyong buhay dahil ikaw ang aking gagamitin para pangunahan ng mga Israelita na itawid sila patungo sa lupang pangako. God said, get ready to cross the Jordan River. At ikalawa po, sabi po doon, faith requires movement. Malinaw naman po sinabi po sa banal na kasulatan po, faith without work is dead. So, kailangan po nating humakbang. Kapag may sinabi sa iyo ang Diyos, kapag may pinakita sa iyong vision ang Diyos, kailangan po natin itong hakbangan. Kailan po hindi nangyayari yung action kapag tayo po ay pinangungunahan ng takot? Kailan po hindi nagaganap yun pong ipinapagawa ng Diyos kapag tayo po ay pinangunahan din ng pagdududa? At ang sabi po doon, God commands action. Hindi po sinabi ng Diyos kay Joshua na matakot ka kasi wala na yung leader mo. Matakot ka kasi wala nang mag-aalalay sa'yo. Alam niyo po ang kabutihan ng Diyos. Ipinakita ng Diyos kay Joshua yung traits kung papaano pangungunahan ng mga Israelita nung nabubuhay pa si Moises. Dahil alam nila at alam ng Diyos, maging ni Joshua at maging ni Moises na hindi panghabang buhay si Moises na mananatili sa sanlibutan. Kaya po, noong pong mga panahon na si Moises pa ang nangunguna para sa mga Israelita, maaaring nakita po ni Joshua, naranasan din po niya, nakita ng kanyang dalawang mata kung papaano yung tamang pamamaraan ng pagpapasunod po ni Moises dun sa mga Israelita. At ganun din po tayo mga kapatid, lalo tigit po sa mga leaders po ng church. Yun pong ating mga tagapanguna, yun pong ating mga pastor, we give reverence to them. Nire-respeto po natin sila, iginagalang po natin sila, at dapat po natin silang respetuhin, kagaya po ni Joshua kay Moises. Dahil alam po natin, at alam kagaya nung pangyayari po kay Moises at kay Joshua, hindi po habang buhay nakasama po natin ang ating mga elders. Hindi po habang buhay nakasama po natin ang ating mga tagapanguna. At kapag pinabayaan po natin ang ating mga sarili bilang mga tinawag ng Diyos, wala na pong magpapatuloy ng legacy na ipinangako ng Diyos para sa lahat ng mga taong sasampalataya at tatawagin ng Panginoong Hesukristo na kanilang personal na tagapagligtas at manunubos ng kanilang mga buhay. Kaya habang tayo po ay kasama natin ang ating mga leaders, kasama po natin ang ating mga pastors, mahalin po natin sila, irespeto po natin sila, igalang po natin sila mga kapatid, dahil sila po ay kayamanan na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At habang kasama po natin sila, ipakita po natin sa kanila na mahalaga sila para sa atin. At hindi lamang po yun, dapat tayo po ay natututo mula sa kanila. Yung mga traits ng bilang isang tao na tinawag ng Diyos, dapat yun po yung ating pinag-aaralan. Pansinin po natin, napaka-pasensyoso po ng mga tagapanguna at mga lingkod ng Diyos. Pansinin po natin. For example po, meron pong church, at meron isang tagapanguna.
minsan natitisod ang mga elders, natitisod ang mga musicians, natitisod ang mga miyembro sa pastor. Pansinin po natin yun ha. Dahil ang tinitingnan po nila ay yung kahinaan ng tagapanguna. Pero hindi po ba natin napansin o hindi ba natin nakita na yung nag-iisang tagapanguna sa ating simbahan, kung gaano karami yung miyembro po na kanyang pinangungunahan, ganun karami rin pong ugali ang kanyang pinakikisamahan sa ngalan ng paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Kaya wag po tayong maging one-sided pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kagaya po ng reverend na binigay ni Joshua kay Moises, irespeto po natin, igalang po natin ang ating mga tagapanguna. Bakit po? Dahil kung papaano tayo nasasaktan minsan sa mga preachings nila sa pulpit, akala po natin pinatatamaan nila tayo, Pero bilang isang Kristiyano na kumakain na ng karne at hindi na po ng gatas, at kung meron man po dito mga bago na mga mananampalataya, wala pong masama, na makaranas po tayo ng parang, ako ang pinatatamaan ni pastor, Pero hindi po ganun ang intensyon ng mga tagapanguna ng Diyos. Merong mga bagay kasi sa buhay po natin na kailangang ituwid ng Diyos sa pamamagitan ng mga tagapanguna sa ating mga simbahan para makita natin na yung grace ng Diyos sa buhay natin ay sufficient. Kasi hindi po tayo pwedeng maging self-righteous. At kailangan ma-break po sa buhay po natin yung mga bagay na nagdudulot din sa atin ng sakit. Kasi ipinapakita po ng Diyos kung papaano yung compassion ni Moises para dun sa mga Israelita. Nagreklamo pa nga po sila nung mga first part po kung babasahin natin. Mabuti pa sa Ehipto, nakakakain kami kahit sibuyas. Ay dito hindi kami makakain, pero pinaranas ng Diyos sa kanilang mga buhay na pakainin sila ng tinapay na nagmula sa kalangitan, yung tinatawag po naman binigyan sila ng lilim ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga haliging ulap. At binigyan sila ng liwanag sa dilim sa pamamagitan ng mga haliging apoy. Napakabuti po ng Diyos. Hindi niya pinabayaan yung mga Israelita noong mga panahon na yon. At kung paano po yung reverend ni Joshua kay Moises, dapat ganun din po yung reverend po natin sa ating mga tagapanguna. At pansinin po natin, dahil nakita ni Joshua yung trait ng isang tagapanguna, nung siya ang tinawag ng Diyos, nagampanan po niya yung kanyang tungkulin. At ganoon din po sa atin bilang mga mananampalataya. Napakabuti po at napakabuti po ng Diyos sa buhay po natin. At napakapalad po natin kasi meron pong nagga-guide po sa atin. Pagdating sa ating mga pananampalataya. Ipinapakita po ng Diyos para ma-develop po ang atin pong faith Kanya. Nang sa gayon, kapag tayo naman ang nilevel up ng Diyos pagdating po sa ating paglilingkod sa Kanya, hindi po tayo, kumbaga, ignorante sa kung paano tayo hahakbang. Tinuturuan po tayo ng Diyos, binibigyan po tayo ng Diyos ng karunungan, ng kaalaman, para mabatid po natin kung paano tayo lalakad, kung paano tayo hahakbang. At hahakbang po tayo at lalakad po tayo nang walang takot. Kasi alam po natin na kasama po natin ang Diyos. Type nga po natin sa comment section, kasama ko ang Diyos. Yun po yung ikatlo. At bilang panghuli po at pang-apat, God's promise goes beyond our obedience. Nangyayari po at mararanasan po natin yun pong mga pangako ng Diyos kung tayo po ay susunod sa Kanya. Sabi po doon sa verse 3 po ng ating text, Joshua chapter 1 verse 3, Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Pagpapalain ng Diyos o ibibigay ng Diyos kay Joshua yung lahat at magiging teritoryo niya yung lahat ng mahahakbangan ng kanyang mga paa. Napakabuti po ng Diyos. At sabi po dito, God promised the land before Joshua stepped forward. Ipinangako na ng Diyos yung promised land kay Joshua kahit hindi pa siya humahakbang. Minsan po may mga vision sa buhay po natin, ganitong taon, ibibigay ng Diyos sa iyo yung house and lot, ibibigay sa iyo ng Diyos yung sasakyan na yung pinapangarap, ibibigay ng Diyos sa iyo yung bagay na ninanais ng puso mo, yung promotion na hinihintay mo, yung lisensya na hinahanap mo, yung board exam na pinagpipray mo na makapasa ka, ibibigay yan sa iyo ng Diyos.
Pero ano po ang sabi doon? Merong kaakibat. Ano po ang sabi doon? The promise connected to obedience. Bago mangyari yung pangako ng Diyos, kailangan mo munang humakbang. Kailangan mo munang sumunod. Ano po? For example po, sa isang estudyante na mag-e-exam, hindi naman sa lahat ng pagkakataon aasa tayo sa prayer. Ano po? Hindi, wag niyo pong mamali ang interpretation. Ang tinutukoy ko po dito na, ay hindi na ako magre-review, kaya naman ng prayer. Magpipray na lang ako kay Lord kasi kumbaga mabiyaya naman ang Diyos. Pero kailangan po nating mag-review. Ano po? Hindi po sa lahat ng pagkakataon kasi, para kasing ginagawa po nating genie si Lord. Nagagawa siya ng magic na siya nang sasagot. Parang ganun po ba? Na kapag tayo po ay nag-pray kay Lord, kailangan din po natin itong hakbangan. Kapag ikaw ay nag-pray na gusto mong makapasa, mag-review ka kapatid. Kapag for example naman gusto mong ma-promote sa trabaho, tigas-sigan mo kapatid. Kapag gusto mo naman na mas magkaroon ka ng maayos na tahanan, magkaroon ka ng sasakyan, kailangan din po natin magkaroon ng hassle kapatid. Ano po? So ipinapakita ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin na kapag ang Diyos ay nangako, Kanya tutuparin. Pero kailangan po nating sumunod muna sa instruction ng Diyos. Kagaya po ng ginawa ni Joshua, sumunod po siya sa instruction ni Yahweh na para po makarating sa promised land, kailangan niya munang pakinggan kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanyang buhay. Bakit po? Kasi mahalaga ang pakikinig sa tinig ng Panginoon. Kasi kapag malinaw na naririnig po natin ang tinig ng Diyos, magiging maayos po yung takbuhin o magiging maayos po yung pag-take po natin ng action. At minsan, hindi po natin naririnig ang tinig ng Diyos dahil sa sobrang dami po ng mga bagay na ating iniisip, sa sobrang dami ng mga bagay na ating naririnig sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya yung tinig po ng Diyos, minsan nagiging malabo sa atin pong mga tenga. At ang napapakinggan po natin ay yung ingay sa atin pong paligid. Yan. Kaya mahalaga po na napapakinggan natin, kagaya po ng ginawa ni Joshua. Nakinig po siya sa tinig ng Panginoon. At nung napakinggan po niya ang tinig ng Panginoon, ang ginawa po niya, nag-take action po siya. Kasi naging malinaw sa kanya kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa kanyang buhay. At ano po ang nangyari doon? Pinagtagumpay ng Diyos si Joshua, yung pangako ng Diyos kay Moises, bagaman hindi po naranas ni Moises, naranasan naman po ng mga Israelita sa pamamagitan po ni Joshua. Kaya mahalaga po sa buhay po ng bawat isa sa atin, yung transition. Maaring nalulungkot po tayo, dati 2010 lang, 2011, 2012, ngayon 2026 na para bang yung 2016, 10 years na pala ang nakakaraan, pero parang kahapon lang, saya ko pa, hindi, joke lang po. Parang kahapon lang yung mga pangyayari nung nakaraan na hindi natin namamalayan na dahil minsan kaya nadidelay yung pangako ng Diyos sa buhay po natin kasi iniisip po natin na ay mahaba pa naman ang panahon, matagal pa naman, bukas na lang, at hindi po natin namamalayan. Ang pinakamahirap pong ibalik daw na bagay sa buhay ng isang tao at hindi na kailanman babalik ay oras, kapatid. Kasi yung oras ng 2013, yung oras ng 2014, yung oras ng pinanganak ka, hindi na yun babalik, kapatid. At kagaya po ng oras na hindi na po bumabalik sa nakaraan, dapat ganun din po tayo mga kapatid. Patuloy po nating ginagawa yung mga gawain para sa Panginoon ngayon sa ating hinaharap upang mapaghandaan po natin yung mga bagay na mangyayari sa ating pong hinaharap. Dahil hindi man po natin alam kung ano ang mangyayari sa ating hinaharap, pero isa ang sigurado, alam ng Diyos ang magiging buhay natin sa kinabukasan. At ang Diyos lamang ang nakakaalam ng kanyang mga pangako sa buhay mo at sa buhay ko, kapatid. At hayaan lang po natin na ang Diyos ang magmaniobra ng ating pong mga buhay. Ano po? Kapatid, kung iniisip natin na parang walang pagbabago sa buhay natin, bilang hamon at bilang conclusion sa bawat isa sa atin, God is still leading people into new journeys today. Patuloy pa rin pong nangunguna ang Diyos para sa mga bagong journey, sa mga bagong opportunity para sa buhay ng marami sa ating panahon. Change does not mean abandonment.
Yung pagbabago daw po, hindi naman ibig sabihin na inabandon na tayo ng Diyos, na parang nineglect tayo ng Diyos. God's promise is secure even when the future is untold or uncertain. Hindi man, wala tayong kasiguraduhan kasi sa future, mga kapatid. Pero yung pangako ng Diyos, may kasiguraduhan tayo. Hold on to God because He holds our future. Patuloy lang tayong kumapit sa Panginoon, kapatid. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. Kung paano siya naging Diyos noon, Diyos pa rin po siya ngayon. At Diyos pa rin po siya hanggang sa hinaharap. Mabiyaya po ang Diyos, mga kapatid, at kagaya po ng nangyari sa buhay ni Joshua, nagkaroon po ng transition. May nawala sa kanyang buhay, pero nagpatuloy dahil pinanghawakan niya po ang pangako ng Diyos para sa kanya. Tayo rin po, mga kapatid, patuloy lang po natin panghawakan ang pangako ng Diyos sa buhay po natin. At hayaan po natin na mag-glorify po natin ang Diyos sa lahat po ng ating gagawin, sa lahat po nating iisipin, at sa lahat po ng ating sasabihin. Kaya naman sa gabing ito, kapatid, sa ating pagtatapos, tayong lahat po ay panandalian pumikit at tayo manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Sa natapos po namin pagbabahagi ng iyong mga salita, patuloy po kami nagpapasalamat sa kabutihan mo, Panginoon. At sa mga pagbabago, Panginoon, na amin pong hinaharap at mga pagbabagong kakaharapin pa namin. Samahan mo kami, O Diyos. Pagpalain mo po kami, O Diyos. At patuloy na ang mga pangako mo ang aming panghahawakan. Salamat din po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu at ang kapahinga para sa gabing ito ay amin po, Panginoong, dinadalangin. At patuloy mo po kami samahan, patuloy mo po kami palakasin, at patuloy mo po kami pagpalain, O Diyos. At sa lahat po ng naabot, Panginoon, ng live na ito, ingatan mo po sila, proteksyonan mo po sila, Panginoon, at anumang balaki ng kaaway aming sinasansala sa pangalan ni Jesus. Papala po namin ang bawat isa sa gabing ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at patuloy kami nagpapasalamat, O Diyos Ama, pagsama ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Sa iyo po ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat sa matamis, dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Everybody say Amen and Amen. God bless po sa bawat isa sa atin. God bless, mga kapatid.